Good day po sa lahat. Welcome muli sa ating channel, ang Doy's Vlogs. For today's video po, ipapakita ko po sa inyo ang diagram kung paano magparallel ng dalawang solar charge controller gaya nito, MPPT solar charge controller guys. Kasi yung isa kong video wala akong pinakita na diagram. So ito yung diagram na ipapakita ko sa inyo ngayon guys. So bago tayo mag-proceed guys, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking channel, subscribe na kayo at like and share na din po, at don't forget to click the notification bell para always kayo updated sa ating mga bagong videos na i-upload guys. So proceed na tayo guys. Ito yung diagram na drawing ko. Ayan, simple lang ito na pagka-drawing. Sana clear dyan sa screen sa panonood ninyo. Ito yung ginawa kong diagram. Kunwari guys, may dalawa kayong 60 amperes na solar charge controller. So kailangan mo lang iparallel ang dalawa gamit itong port na RS485. Kailangan mo i-connect dito sa kabila na solar charge controller guys. Ayan. So ito yung in-explain ko sa dati kong video. So dalawang setup na solar panel. Ayan. Right at saka sa left. Sinasabi ko doon na sa banda rito malakas mag-harvest kasi morning. So nasisakatan ng araw, at saka dito sa kabila sa afternoon naman. So kung morning malakas siya mag-harvest, so mabilis mag-charge solar charge controller kasi tirik na tirik yung init sa morning. So matcha-charge niya yung battery kaagad. Then pag afternoon mahina na banda dito ang harvest ng araw kasi hindi kasi pantay sa design sa bubong natin. So dito na naman afternoon yung malakas mag-harvest ng sa araw, galing sa araw. So ito na naman si charge controller ang makapag-charge ng 100% dito sa battery. So yan yung in-explain ko dati. So ito na yung diagram. So set up sa pagparallel. So ganoon lang guys. May apat na solar panel. So nakaseries lang po yan. Ang apat. Nakaseries din dito sa kabila. Yung apat. Then i-connect lang natin dito sa solar charge controller. Sa positive. Connect natin dito sa positive. Saka negative. Connect natin dito sa negative sa solar charge controller. The same din sa kabila. Positive, lagay natin dito sa negative, positive, then negative to negative. Yan, ikita nyo dyan sa screen. Tapos yung battery, powered by 48 volts po ito, 60 amperes na solar charge controller. So kunwari, nakaseries yung apat na battery, 200 Ah po yan, kunwari. So 12 times 4, abot po yun ng 48 volts. So i-series lang po natin yan. Parallel. Connect dito sa positive. Saka yung negative, connect natin dito. Ganun din sa kabila. Parallel lang natin positive at saka negative. Positive dito, saka negative dito. Ganun lang ang pagko-connect sa
dalawang solar charge controller o kaya pag parallel. Depende rin sa setup ninyo guys kung dalawa yung setup sa battery niyo. Dalawa yung setup battery niyo. Kiba na kunwari 8 yung battery niyo. 4 dito, 4 dito. Pwede rin gagawin niyo. Basta ganun pa rin ang iyang connection, positive at saka sa negative. Kunwari 4 dito, 4 saka dito. So, the same pa rin guys. Ganun pa rin. Basta, ang dito, yung dalawang solar charge controller, nakaparallel sila. Nakakonect siya sa 4th port RS485. So, yan lang guys. Simple. Magpasensyahan nyo ng drawing ko. Hindi ako masyadong magandang mag-drawing. Pero at least, napakita ko sa inyo kung paano basic na diagram sa pagpaparallel ng dalawang solar charge controller guys. So yun guys, yung ginawa kong layout diagram, sana nasundan nyo, nakuha ninyong simple na design ko. Tsaka bago natin yan ma-parallel yung dalawang solar charge controller, sabi ko dati sa video na kailangan muna nating iset doon sa solar charge controller. Kasi ibang settings dito kasi hindi ito 40 amperes, 60 amperes po ito na solar charge controller. So proceed tayo sa solar charge controller guys. Ipapakita ko sa inyo ulit kung paano natin isi-set para mag-parallel yung dalawang solar charge controller. So ayan guys, makikita nyo sa screen dyan. Ilaw muna natin. Ayan. Sana makita ninyo. So ilapit natin yung camera guys para focus. Makikita ninyo sa screen talaga kung paano natin i-parallel ito. So balik tayo. Ayan. Source po niyan ito 12 volts. Lagyan ko lang for demo purpose lang. Kasi hindi ko na ginamit tong solar charge controller. For lang, for videos. So ayan. So ito yung settings na gagawin natin para mag-parallel yung dalawang solar charge controller based po doon sa ginawa ko na diagram. So ang gagawin natin dito guys, una is balik natin. Ayan, ito yung main display niya. Pindutin lang natin ito. Ayan, kikita nyo dyan, may mode. Pindutin lang natin ulit. Punta tayo sa settings. Ayan, settings. Tapos, enter natin. Ayan. So, dito sa right side yung enter. Ayan. So, pasok na tayo sa settings niya. Press down natin. Hanapin po natin. Una nating iset is yung address. Ayan. Address. Kunwari ito yung first natin na ECC. Tapos dito yung isa. So ito yung uunahin natin. So ang address na ilalagay natin ito is
number 1. Yan. Set na po yan number 1. Kasi ito yung una. So, enter lang natin. So, ayan. Na-select na po siya. Number 1. Number 1 na po yan. So, enter natin ulit. Ayan. Then, press down na din tayo. Hahanapin natin yung RS 485. Arrow down lang tayo. Pindutin natin. Hanapin natin yung setting para mag-parallel yung dalawang SCC. Ayun. Kikita na natin. Yan. RS485. May dalawang setting dyan, guys. Pindutin lang natin itong enter. Yan. Pag nag-blink na po yan, change natin yan. Arrow down tayo. Yan. Parallel at saka communication ang nakaset sa kanya. Dalawang option. Communication at parallel. Pero gagamitin natin yung parallel. Pindutin natin yung parallel charge. So pag na set na po natin ang parallel, enter natin yan. So ayan, tapos na po, na set na po natin yan. Yung isang SSC. So exit natin. So tapos na, kunwari natin na setting yung yung isa. So proceed na doon tayo sa isang SSC. So ganun pa rin ang function. Pindutin natin itong arrow down. Punta tayo sa settings. Enter. Press down. Una nating set is yung address. So, nandito na tayo sa pangalawang solar charge controller. So, kailangan natin i-press to. Palitan natin ng number 2. Balik tayo. Yan, number 2. Enter natin. So, ayan, naset na siya. So, arrow down tayo. Hahanapin naman natin yung 485. Sana nasundan nyo ako, guys. Ayun. 485. So, ganun pa rin. Press natin yung enter. May dalawang function dyan. Nakalagay sa 485. Ang una is yung communication. Pangalawa is yung parallel charge. Pero parallel charge yung gagamitin natin. Enter natin yan. So, yan. Set na. Ayan. Exit natin. So, yan. Makikita natin, guys, na connected na yung dalawa na solar charge controller. Kunwari, ito yung pangalawa. Makikita natin na connected na po yung nakaparallel na po yung dalawang SSC. Kung makikita nyo dito, yung dalawang arrow, pag solid po siya na black, ibig sabihin po dyan, connected na po. Tapos doon sa kabila, yung isa, pag nakita nyo doon na na hollow yung arrow, hindi siya solid na black, ibig sabihin nun, connected na po.
Tsaka ito po yung slave at tsaka yung isa, yung hollow lang, hindi solid. Yun po ang master. So, nakaparallel na po yan. So, ganun lang po guys. Ang pagparallel ng dalawang solar charge controller. At ito yung diagram. So yan guys, sana nagustuhan nyo yung video ko na ginawa. Sana may natutunan kayo at pwede nyo ma-apply sa pag-DIY ninyo sa setup sa bahay ninyo o sa mga project ninyo. So maraming salamat po. God bless. Bye bye.